Hi guys, dito naman tayo sa structural theory. Okay, so ang topic natin class, DIM pa rin po. So yung sample natin, meron na po akong sample na point load lang. And ngayon, ang sample po is distributed load naman. Okay, so ang unang step natin, idodrawing lang po natin yung elastic curve, di ba? Kung gusto nyo po yung step by step ulit na sa point load, try nyo lang pong panoorin yung isa kong video. So, parang ganito lang siya no, sa elastic curve natin. Gagawa lang tayo ng parang line kung saan ito po yung magiging basis natin kung ano po yung mangyayari sa beam. Halimbawa, yung beam natin subjected sa distributed load na pababa, probably yung beam natin is magsasag ng paganito, no? Ganyan siya magde-deflect. So, assumption lang naman po yung elastic curve, pwede po siyang mabago. Okay? So, guide lang naman po natin siya. Okay, so pangalawa daw po, solve the reaction of the supports. So, paano ba ma-solve yung reaction? Kunin lang natin yung reaction at A. So, ito is AY and C, B. BY, di ba? Tapos, lagay na rin po natin si AX, though 0 naman na siya. Okay. Since symmetrical po ang beam natin, class, we can say na yung AY is equal to BY. AY is equal to BY is equal to ilan siya? E di magiging 20 times 6 divided by 2. So, ganun lang siya no kapag symmetrical. So, tig 60 kilonewtons ang bubuhatin nila. Yan, astig. So, ang next na gagawin na po natin is what? Draw the cutting line. Okay, magka-cut tayo sa right end, no? So, pag nag-cut tayo, class, ganito lang siya. Ano bang pang-cut natin? Sige, ito na lang. Try nating i-cut dito. Yan. Pangit yung ano kulay Yan. So yan, dyan natin kinat. Kumbaga, ito yung cutting section natin. So pag ginawa natin yung cutting section na yan, class, ang gagawin natin, i-draw ulit natin siya. So parang ganito na po siya. Yan, ganito na lang. Tapos, gilid ko muna yun. Yun. So, ito na po yung nakat na section, no, class? Yan na siya. Kumbaga, ilagay natin yung cutting plane dyan. Yan. Okay, okay. So, ang mangyayari dyan, class, next na gagawin po natin, mag-summation ng moment daw sa nakat na section. So, saan po ba yung nakat na section? Ito po yun, di ba? Ito yung nakat na section. Sabihin natin point, ano siya? Point R. Yan, point R. Hindi, point C na lang pala para parang cutting, no? Point C. Yan. So, ang gagawin lang natin, after natin makat, magmo-moment lang daw po tayo sa nakat. Diba? Simple lang naman yung mga step. Okay, summation moment tayo sa cutting section, which is point C is equal to 0. Clockwise, positive na lang, or counterclockwise, negative. Okay, si AY natin, class, ay may nakalimutan pala. After natin mag-cut, ilalagay po natin yung X distance, okay? Ito na po kasi yung magiging reference natin, class, yung X distance na ito. Kasi, double integration, kailangan natin ng variable, okay? So, ulitin po natin ulit yung mga step. Ang unang ginawa natin, nag-draw po tayo ng elastic curve para hindi po tayo malito. Sinolve po natin yung reactions, di ba? Tapos, nag-cut po tayo and naglagay ng X distance. Okay, so goods pa naman po siguro yun. Ang gagawin na po natin na next is mag-moment tayo kay C. So AY, ang magiging distance na po natin, class, will be X distance. Okay, hindi na po yung 6, hayaan na po natin muna siya. AY times X, which is AY, palitan ko na po siya, is 60 kilonewtons, no? Tapos minus po tayo ng 20, di ba? Etong 20 kilonewtons per meter. So 20 na siya, di ba? So baka magtaka kayo, sir, anong gagamitin namin na distance? Yung 6 pa rin ba o yung X? Plus X na po, okay? So basta lagi dapat sa mga
anong tawag dun? Load natin, kailangan meron po yung x distance na makita, okay? So, 20, papabagsakin mo siya sa x, di ba? Tapos, ang moment arm niya papunta kay C will be x all over 2, di ba? Gets ba yun? So, ito yung 20 times x. Tapos, syempre, yung distance niya, centroid niya is gitna lang naman po, di ba? Papunta kay CX, x over 2. Okay? Tapos, wala na, no? Wala na. Is equal to 0. Etong hindi naman po siya pwedeng mag-moment, di ba? Etong AX kay C. So, wala siyang moment arm. Tatagos lang po siya. Okay. So, ang gagawin na po natin, integrate twice. Eto. Sa number 5, eto, integrate twice daw siya. So, by integrating twice, eto na po yung ating moment equation kasi. Moment equation. So, pag in-integrate po natin yan, magiging 60x squared all over 2. Yan. So, sa mga nalilito pa po sa integration, panoorin nyo na lang po yung last video ko dito, yung sa point load. Mas simple siya. Okay. So, minus po tayo ng 20. Eto, isimplify ko na po ito, no? X squared over 2 na to. X squared over 2. Ganyan. Or 10x squared na agad. Okay? So, sana na nakasunod pa sa part na yan. Okay. So, 10x cubed na, no? All over 3. Siyempre, di ba? All over 3. Tapos, is equal, plus C1. Siyempre, lagi, di ba? Is equal to 0. So, after natin ma-integrate yung moment equation, magiging slope equation na po siya. Okay, next po, sir. Integrate po ulit natin yung slope equation, magiging 60x cubed, no? 2 times 3, no? Okay, so para hindi kayo malito sa ganyang point, ang gawin natin, simplify na lang natin yung 60 over 2 will be 30, di ba? So dito, 30x cubed all over 3 minus 10 ng x raised to 4 all over 3 times 4, di ba? Plus C1x plus C2 is equal to 0. So this one will be our deflection equation. Yan, astig na. Okay. So after daw natin ma-integrate twice yung moment equation, okay, ma-obtain natin yung slope, ma-obtain natin yung deflection. So, ang next na po natin gagawin kapag ganyan is kukunin natin yung ating mga arbitrary constants, no? Get arbitrary constants. Constants C1 and C2. Diba? Yan yung mga hahanapin natin dyan, class. So, ang mangyayari po dyan is, ano ba yung mga condition natin? So, at x, basta dito sa arbitrary constants, at x is equal to 0, yung y mo raw is what? Ano po ba yung y? Y is deflection. Y prime is ano na to? Slope. Ito, may nakalimutan pala ako dito. This one is EIY double prime. Yan. EIY prime. Tapos EIY. Okay. So, kung mapapansin nyo, class, etong y prime is the slope equation. Tapos, kung mapapansin nyo, yung y prime din dito is slope. So, magkakadikit lang yan, no? Ito naman, may y siya. This is the deflection equation. Matik. Yung y is deflection. Okay? So, kung mapapansin nyo, at x is equal to 0, ganun lang naman palagi, no? At x is, dito na kayo kasi titingin pag mag-arbitrary constant kayo. So, sige, isa-isahin ulit natin dito. Ang gagawin nyo lang po dyan is, at x distance na equal to 0,
magde-deflect ba yung ano natin dito, yung beam natin at x is equal to 0? So dito tayo mag-start, no? Halimbawa, ito yung 0 distance natin. Ito naman po yung 6. Ito naman po yung ating 6 meter distance, okay? So kung mapapansin nyo class, at x is equal to 0, yung deflection po natin is 0, syempre, di ba? Hindi naman po magde-deflect yung yung beam natin dito sa support kasi sinusuportahan niya nga bakit siya magde-deflect? Parang ganun, di ba? So para saan pa yung support kung magde-deflect lang din siya? So 0 lagi ang deflection natin sa support, okay? Tapos yung slope niya class will be not equal to 0. So yung slope na yan, explain ko na lang later, pero yan yung sa tangent line, parang ganon. Basta isipin nyo na lang y prime is equal to 0. Hindi nyo pa naman siya masyadong kailangan dito sa topic na to na maintindihan. Okay. Tapos, isa pa. So, dalawa kasi yung pinagkukuhanan natin ng arbitrary constant. Tapos, at x is equal to 6, di ba? So, dulo-dulo lang lagi kapag sa arbitrary constant. So, 0 and 6. No, wag muna kayong kukuha sa gitna. Okay? Basta ganun lang. Dulo-dulo. Okay. So, ang deflection natin at 6 meters, which is roller support, ito yan, no, is, syempre, 0 pa rin. And yung slope niya is not equal to 0. So, ito, kopyahin ko lang po siya. Okay, kaya pa naman. Pasensya na class kung medyo natatypo ako dito sa mga ibang videos ko. Kasi tuloy-tuloy na wala na akong edit niyan Tuloy-tuloy na yan Okay, so ang gagawin na po natin, kunin na po natin yung mga arbitrary constant C1 and C2. So sir, paano ba kuha yun? Siyempre, ito yung mga given natin, di ba? Ito. So sir, ano ba yung gagamitin naming equation para makuha namin yung mga arbitrary constant? So iisipin nyo class dito, unahin nyo yung may mga zero value, di ba? Zero value. So abusuin nyo yung mga zero value. So kung mapapansin nyo, yung deflection po natin is 0, di ba? And slope natin is not equal to 0. So kung yung deflection po natin yung equal to 0, gagamitin po natin si deflection equation, di ba? So ganito lang siya. So deflection equation natin, EIY, no? Kopyahin ko na lang. Papakahirap pa ako Yan. So, kopyahin ko siya dito. Ano ba yan? So, EIY is equal to 0. So, ang gagawin lang natin dyan, substitute natin yung mga value. Yung y daw is 0. 0 daw po ito. Tapos yung mga x natin is 0. Diba? 0 cube times 0 raised to 4 times C1 0 is equal to 0. Okay na ba yan? Okay. So, magiging answer natin palagi class kapag x is equal to 0, y is equal to 0. Palagi po yung C2 natin class is always 0. No? Dito sa case na to, C2 is 0 always. Okay? So, next tayo dyan. Ano nang next? At, so may C2 na tayo, no? So, dito ulit. Ano ba yung, pag nagamit na po natin yung condition na to, wag na natin siyang gagamitin ulit kasi nagamit na Ang next na po natin na gagamitin naman na boundary condition is x is equal to 6, no? So, ang gagawin lang po natin dyan, gagamitin pa rin po natin si deflection equation kasi y is equal to 0. Abusuhin natin yung value niya, okay? So, next naman tayo. Ilagay ko lang ulit yung yan. Ito na siya, no? So, next natin dyan, yung y nyo pa rin is 0 po dito. Okay, dito na titingin, no? Dito na po titingin. Ayan. Tapos yung x natin is 6 na. Ito is 6. Yan. 6 po yan. 6 po ito. Tapos C1 times 6.
Yan, no? 3 times 4, ano ko na, 12 to. Okay. So, ang gagawin na po natin dyan, class, is what? Siyempre, solve natin. So, EI times 0 is 0, no? So, 0 to is equal to 3 times, sige, calculate na. Okay, medyo matagal dito no? 30 times 6 cube. Ano yung cube dito? GG Ayun. Ay, go. Over 3. Yan. To 160. Minus. So, ito is 10. 6 raised to 4. All over 12. So, ayan na natin kung matagal. At least nakikita nyo yung computation. You can skip this one naman. Plus C1 times 6 plus C2 natin na nakuha natin kanina, which is 0. No? Ay, ba't may 0 ba ako dun? Ganyan lang pala. Okay, sorry. Nasanay. Okay, so ganyan. Ang unknown lang po natin, class, is si C1. Diba? E di shift solve lang ulit. Ang magiging value po ng C1 natin will be 2160 minus 1080 plus C1 plus alpha x times 6. Shift solve. Okay, ang x natin will be 180. C1 is negative 180. Okay, so yan na siya. Meron na tayong value ng C1. Palagi yan, class, na ang C1 natin is negative kapag mga ganong simple beam tapos subjected sa downward force, no? Mga downward loads. Okay, so ano nang gagawin po natin na next? Di try nating mag-solve na. Hanapin po natin yung slope at A, B, C. Tapos deflection na lang sa midspan. Okay? So, kopyahin ko lang ulit tong ano natin. Yan. Okay. So, yan. Gilid ko nga muna to. Okay. So, ang unang hanapin daw natin, slope at A. So, pag slope at A, yung tanong, automatic, ang gagamitin nyo pong equation is slope equation, di ba? So, wala naman tayong tinatanong na moment dito pa as far. So, slope pa lang naman. So, slope, syempre, gamitin natin si slope equation. Halimbawa, ito. Sige, kunin ko lahat para makita nyo, no? Yan. So, ang hinahanap po is slope at A. So, sa A, nawala yung beam. Kinopya ko lang kasi eh. Okay. Dead air, sir. Dead air. So, ganyan, no? Okay, so slope at A yung tanong, no? Slope at A. So, syempre, titingin kayo sa point A. Ganun lang naman, di ba? Ano ba yung point A natin? Ito po yung hinge. No? Hindi lang sila tapat, pero sana na-gets na yan. Si hinge. Okay, so sa hinge, titingin kayo. Ano ba yung mga i-consider nyo sa point A? Syempre, yung kanyang distance. Yung distance niya, x is equal to 0. Parang yung kanina pa rin, di ba? Tapos, syempre, yung deflection niya is 0 din. Kasi hindi naman po tayo nagde-deflect sa support, di ba? Tapos, syempre, yung kanyang slope is not equal to 0. Di ba? Kasi, basta yun, no? Hindi siya equal to 0. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung deflection is 0, yung slope is 0. Kaya nga hinahanap yung slope at A. Kasi kung 0 na yung slope at A, hindi na po natin yan hahanapin. So, ganun lang naman siya eh. Or kung pinahanap man, kung 0 talaga siya, edi ilagay nyo 0. Ganun lang siya. Okay. So, ang gagawin lang natin,
Kapag slope nga po yung tanong, slope equation ang gagamitin natin. So, try lang ulit nating i-arrange. Magiging EIY prime is equal to 30, no? Times x po natin 0 squared minus 10 times 0 cube all over 3, no? Plus C1. What is our C1? Negative 180, no? Negative 180, no? So kung i-solve natin class yung EIY natin, this one will be cancelled, this one will be cancelled also. Therefore, we have EIY prime is equal to negative 180, no? So, naintindihan pa naman sana. And kung ang kailangan lang naman po natin diyan is the slope at A, or kung gusto nyo, ilagay nyo na po kaagad dito slope at A. Parang ganito, para hindi na kayo malito, no? So, slope at A po natin will be negative 180 over EI. So, dinivide ko lang po both sides by EI. Na-cancel po yung EI dito sa kaliwa. So, ito na po yung slope at A natin, negative 180, no? All over EI. So, etong EI class, hindi pa naman po ako nagbigay ng value, pero most likely, palagi po siyang given, no? Hindi nyo siya masyadong paproblemahin. Okay, so sabi ko nga kanina, yung y prime, ang tawag po dyan is slope, di ba? Ay, nakalimutan ko yung prime. Tapos yung y po natin is deflection. Okay? So next naman po tayo, slope at b daw. Slope at b. Alright, astig. So slope at b, titingin tayo kay point B. Asan po ba si point B? Ito po si point B. Ano yung mga i-consider po ulit natin? Siyempre, yung kanyang x distance is 6 meters, di ba? Yung deflection niya po is 0, but yung slope niya po is not equal to 0. Di ba? Ganun lang naman palagi. Pangit yung sulat ko dito, ah. So, y is equal to 0. Y prime is not equal to 0. So, dyan lang ulit tayo base. And syempre, slope po ang tanong, matik slope equation po ang gagamitin natin. Alright? So, ilagay ko lang ulit. EIY prime is equal to 30. X natin will be 6 squared, no? Minus 10 times 6 cube all over 3. Plus C1 na negative 180. Okay. So, by solving that one, ano nang gagawin natin? So, 30. Easy lang natin. 30 times 6 squared. Minus, ito na agad. 10 times 6 cube. Meron bang mas madali class na calculator? Yan. Wala eh. No choice tayo. Naka-tablet ako. Minus 180. So, makukuha po natin sagot will be positive 180 naman. No? So, y prime in this one, positive 180 all over EI. So, yan. Inayos ko lang po kaagad, no? Okay. So, yan na po yung magiging sagot natin. Y prime at B. Okay. Or slope at B. Yan. Okay. So, yan na siya. Kung mapapansin nyo, same lang, no? Same lang sila ng slope. Yung isa positive, yung iba negative. So, explain natin next time na lang. Siguro sa area moment na lang, no? Area moment method. Kasi doon natin ginagamit yung mga slope. Dapat maintindihan natin doon eh. Okay. So, yun, no? Ano pa ang next? Slope at C. Yun, slope at C naman po. Okay. So, slope at C, titingin tayo kay point C. So, lagay ko lang dito. Yung mga at C, ano ba yung x distance niya? 2 meters. Okay, may deflection po ba tayo kay C? Mapapansin nyo. Class, may deflection ba kay C? Kanina po, yung A and B walang deflection kasi andun po yung support natin. Pero, syempre, tingin tayo dito sa ating ginawang elastic curve, di ba? So, etong elastic curve natin, magiging guide natin siya. At point C, kung mapapansin nyo, eto yung deflection niya, no? Nag-deflect siya. Kumbaga, ito kasi yung original beam natin. Tapos, ito yung beam natin after natin i-draw yung elastic curve. Exaggerated lang kasi siya, di ba? Tapos, kung mapapansin nyo, at point C, ito yung kanyang deflection. Sabihin natin, ganito na lang yung ano niya. Anong tawag doon? Basta ganun.
Okay. So, ito yung point C. Kung mapapansin nyo, mula sa elastic curve hanggang sa beam natin na original, nagkaroon siya ng deflection. Etong point A and point B naman po kasi, nasa support pa siya, kaya parang zero pa yan, di ba? Papaganon pa lang siya, di ba? Okay? So, syempre, deflection natin dyan is not equal to zero na. And slope natin will be not equal to zero din. Kasi may slope pa rin dyan. At point na yan, di ba? Okay, so ang gagawin na po natin dyan, kopyahin ko lang to. Okay, so dito na tayo sa ibaba. Sa ibaba. Oh, shit. So, ang gagawin lang po natin, syempre, slope equation pa rin. Slope yung tanong di ba? Bakit mo gagamitin yung ibang equation, di ba? Slope equation lang. Okay, so, asan na yung slope natin? Ito, 30 EIY prime ulit. So, EIY prime will be 30 times x natin is 2 squared minus 10 times 2 cube all over 3 plus negative 180. Yan. So, yan na siya, no? Ang gagawin lang natin, solve ulit natin. Siyempre, wala naman tayong choice. So, 30 ang tawag doon, 2 squared minus 10 times 2 cube. Ang hirap nahihirapan na ako sa buhay na to all over 3 minus 180. So, ang makukuha po nating deflection will be, tama ba? 30, 10, 10, 10. Okay. Negative. So, EIY, yun. So, that ang ating y prime po will be negative 86.67 all over EI. So, ganun lang naman siya, no? Y prime at C or slope at C. Chill lang, di ba? Chilling like a villain. Ra. Okay, so tapos na po natin yung mga slope na tanong. Okay. Ano pang last na tanong sa atin? Deflection daw sa midspan. Okay, so midspan automatic sa pinakagitna ng beam natin. Okay. So at midspan, alisin ko na si bro. Yeah. At midspan, ano ba yung magiging parameters natin? Siyempre, yung distance niya is 3 meters. Di ba? 3 meters yan. Tama ba yung mga parameters natin? 20. Tama pa naman, no? So, x is 3. Parang ganyan. Tapos, ano na? Ang kanyang deflection, siyempre, not equal to 0. Magde-deflect yan dyan Tapos, ang kanyang slope is not equal to 0 din. Okay? So, ang hinahanap naman po is deflection naman ngayon. Kapag deflection na po yung hinahanap class, automatic, ang gagamitin po nating equation is, syempre, deflection equation. Bakit mo gagamitin yung ibang equation? Hindi naman yun yung tanong. Paano mo makukuha? Mali yung tanong, mali yung sagot mo kapag ganun, di ba, bro? So, sabi natin kanina doon, x is equal to 3. Nila. Okay, so yan na. Ang gagawin na po natin dyan will be what? Substitute natin. So, EIY not equal. Okay. So, 30 times 3 cube all over what? All over 3 minus 10 times 3 raised to 4 all over 12. No? Plus negative 180. Times x natin na 3 plus c2 na 0. Yan. So, ang gagawin natin dyan, syempre, calculate lang. Okay, so 30 times 3 cube. Ang hirap ng buhay dito. Bakit ba hindi ko pa inano? Ano bang ginawa ko dito? Bakit hindi ko pa sinimplify? Sige, okay na nga yan. Wala hindi ko na i-simplify
Eto class, skip nyo na lang no, yung pag-calculate. Mabagal talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Gusto ko sanang i-calculate na lang ulit sa sarili ko, pero parang mas gusto ko ngayon yung nakikita na ng mga sanlibutan, di ba? Okay, so mapapansin nyo, this one will be 337.5. So i-y natin, negative. So by solving this one, ang deflection natin will be negative 337.5 all over EI. So kung mapapansin nyo, negative yung sagot natin kasi pababa po yung ating elastic curve, matic negative to, negative deflection, no? Edi yan na po yung ating magiging answer for this one. Okay. So, DIM yung ginamit natin. Try natin gamitin yung superposition para mahanap yung maximum deflection lang. Ang by superposition, kung alam niyo yung formula, ano ba yung formula doon? So, deflection at midspan is equal to, ano nga ba yung ano dito? Yung formula dito. Wait lang ah. Nakalimutan ko eh. Parang WL 5WL ganito ata 4EI or ay 5WL raised to 4 ata. So, tama ba? Wait lang. Baka nakalimutan ko na eh. So, 5 times 20 times length ng 6. Tama. Okay, so magiging deflection natin dyan will be, kaso positive no? Bakit positive kaya? So 337.5 all over EI. So hindi ko lang alam kung magmamatter yung ano, etong kanyang sign. So ayun. May explanation naman ata. Hindi ko masyadong alam guys. Pero ito po yung shortcut sa superposition. So, yun no. Dami natin ginawa tapos saglit lang sa superposition. Pero yeah, I think that's good. Thank you.